ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan
lahat makakaya. Kalakasan ko ikaw, walang imposible sa'yo aking nakita. Ay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Walang imposible kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus.
pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Magandang umaga po, pinagpalang umaga sa lahat po na nakatutok sa ating live broadcast ngayon pong umaga, live na napapanood dito po sa ating official Facebook page, His Presence Church Cavite and Batangas, at mamaya after the service makikita naman po natin ang replay or YouTube premiere sa ating pong official YouTube channel, His Presence Church Cavite and Batangas. Magandang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas and Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundo na naaabot po ang ating live broadcast. Magandang umaga po sa ating lahat, magandang tanghali, magandang gabi. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa na maagang tumutok at sumubaybay sa ating live broadcast ngayong pong araw ng linggo. May 19, 2024, 8:15 in the morning. O talaga naman, live na live po yan. 8:15 in the morning. Kaya tutok lamang po tayo sa panghuling bahagi ng ating pong series about Book of Genesis, Abraham's life and journey. Ayan. Kaya tutok lamang po tayo mga kapatid sa gagawin ng Panginoon. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, pagpanghuli ay hindi palalagpasin ng Diyos sa ating buhay na hindi niya ipaparanas sa atin ang napakagandang mensahe ng Panginoon sa atin na inihanda sa atin ngayong araw na ito. Magandang morning sa bawat isa at sa mga kapatid natin na ngayon pa lamang pumasok sa ating live broadcast. Huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast sa pamagitan po ng pag-click dyan banda sa ibaba po sa katabi lang ng comment section, yung may arrow po na button na pwede nyo pong pindutin at ibahagi po sa inyong mga Facebook wall at sa inyong mga loved ones sa pamagitan po ng pagsisend ng link sa kanila po sa True Messenger. Kaya po malaking bagay po yan na maibabahagi po natin ang gawain ng Panginoon ng libre, walang bayad, no po. Pwede nyo pong i-share sa kanila. Sa isang click lang ay mapapanood na nila ang ating live broadcast. Magandang umaga po sa ating lahat. Again, welcome sa His Presence Church International, Cavite and Batangas Sunday Worship Cell Celebration. Ayan, good morning. Binabati ko po ang lahat na nagdiriwang ng kanilang birthdays at wedding anniversaries. Binabati ko po ang aking bunsong anak ng belated happy birthday noong May 17. Ayan, happy birthday kay Zephaniah Naomi. Ayan. So, binabati rin po natin ngayong araw na ito ng happy wedding anniversary sa aking po mga magulang kay Elsie and Romy Marquez. Happy anniversary. Sa lahat po ng nagdiriwang na kanilang birthdays, happy birthday. Shout out po kayo dyan at ating babatiin. Ganun din mga kapatid sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Shout out lang kayo dyan. Babatiin natin kayo at ipapanalangin natin mamaya bago tayo magsimula sa gawain ng Panginoon. Ayan, ganun din mga kapatid, binabati po natin ang mga kapatid nating nakatutok na po sa live broadcast. Huwag kakalimutang i-comment po ang inyong mga pangalan dyan po sa ating comment section. Binabati po natin si Brother Ervil, si kapatid na Syra at si Baby Alicia Shekinah. Good morning. Kasama rin natin ang ating mga kapatid, sina kapatid na Joy at si Brother Nilo at ang kanilang buong pamilya, ang De Cepeda and De Castro family, Espiloy family. Good morning. Binabati rin natin, kasama natin ngayong umaga si Brother Gabriel Dave Bendanya Banaag. Magandang umaga. Kasama rin natin ang aking pong nanay, si Nanay Dory Hermino. Magandang umaga po at sa inyo pong lahat na nakatutok na sa ating live broadcast ngayong pong umagang ito. Binabati rin natin, huwag niyo po kalimutang i-comment po ang inyong pangalan para mabati natin. Ayan, binabati rin po natin, sino pa? Wala na. Ayan. So, huwag kalimutan po mag-comment dyan mga kapatid para po mabati po kayo ng inyong lingkod. At tayo po dadako muna sa panalangin habang hinihintay natin ang papasok yung mga kapatid natin ngayon pong oras na ito. Sama-sama muna tayong lumapit sa Panginoon. Pangunahan tayo ng banal na spirito na siyang kikilos sa ating buhay
at sa mangungusap sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ang araw na ito ay sa Diyos natin ipagkatiwala. Tayo po lahat ay sandaling manalangin, hingin natin sa Panginoon ang kanyang patnubay at gabay. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya mo, sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng panibagong lakas, panibagong sigla, panibagong araw, panibagong buhay sa amin. Maraming salamat po sa isang linggong punong-puno ng iyong gabay, punong-puno ng iyong biyaya, punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng pagkakataon na lagi mo ipinagkakaloob sa amin. Punong-puno, Panginoon, ng kagalingan, ng pag-iingat. Salamat, O Diyos, sa isang linggong nakalipas na punong-puno ng at talagang binubuhos mo ang iyong pagmamahal at pag-ibig sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Sa umaga pong ito, O Diyos, kami po'y walang ibang papupurihan, wala kaming ibang pasasalamatan, kundi kayo lamang, O Diyos, dahil nararapat kang purihin at sambahin, Panginoon, dahil napakabuti mo, O Diyos. Wala po kayong katulad, kayo po'y nag-iisa. Kaya Lord, maraming salamat dahil kami ngayon ay nagising ng malakas. Sama-sama kami, Lord, sa live broadcast. Kahit kami nasa kanya-kanya mga tahanan, ay magkakasama po kami na ihanda ang aming mga sarili sa gagawin mo sa aming mga buhay, sa mga himala at katotohanan, sa pagbabago na gagawin mo para sa amin, Lord, sa umagang ito, sa mga aayusin mo at ididil mo sa amin, Panginoon, ngayon pong umaga, ay ihanda mo kami, Panginoon. Ihanda mo ang aming mga puso, O Diyos. Ihanda niyo po ang aming mga isipan, aming banal na spirito, ang aming kaunawaan, ang aming patuloy, Lord, na paglapit sa iyo ang siyang magdulot sa amin ng himala, pagbabago sa amin pong mga buhay. Kaya Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, our dear Holy Spirit. Be our pastor, be our mentor, Lord God, this morning. At patuloy, Lord, na ang bawat isa'y ma-encourage, ma-inspired ng iyong word, Lord God. At patuloy na magbigay din ng healing, satisfaction, growth, at maturity sa aming po mga buhay. Maraming maraming salamat, our dear Holy Spirit. I-reveal niyo po sa amin ang iyong word, i-reveal niyo po sa amin ang truth, i-reveal niyo po sa amin ang pagnanais mo, Panginoon, na makita at maranasan ka namin, Panginoon, sa pagkakataong ito. Lord, sa pamagitan po ng live broadcast ay hindi lang kami maabot ng live streaming, Lord, kundi maabot mo kami, Panginoon. Mayakap mo kami, matouch mo yung puso namin, Panginoon, sa umagang ito. Kaya Lord, wala kaming ibang pinapupurihan kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong pagpapala, our dear Jesus. Thank you, Lord, dahil lagi kang naandyan, lagi mong ipinapadama sa amin na ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago, hindi nagpapabaya sa aming lahat. Magdulot din po ng kagalingan at pagpapala ang bawat salita na amin pong maririnig ngayon pong umagang ito, at ang bawat salitang lalabas sa iyong lingkod sa kanyang bibig ay patuloy, Lord, na ikaw po ang manguna at mahayag, Panginoon, ang iyong kalooban at pagnanais sa aming lahat, Panginoon, ngayon pong umaga. Handa na po kami, O Diyos, sa gagawin mo. Ang iyong banal na dugong siya maglinis sa aming mga buhay, sa lahat ng aming karumihan, upang walang anumang bagay na maging hadlang sa aming tatanggapin mula sa iyo. Ang iyong banal na dugo, Panginoong Jesucristo, ang siyang mag-alis at sumira at magbago, Panginoon, sa lahat ng sinira ng kaaway sa aming mga buhay, at patuloy na magdulot ito ng pagpapala, ng biyaya, ng inspirasyon sa aming lahat. Maraming salamat po, Lord. We are praying that you will touch people's lives, Lord God, at talagang sila ay makakaranas
Lord, na talagang mabalik ang kanila pong relasyon sa iyo at ang pag-ibig na matagal na nanlamig. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa mga bisita po na amin pong nakasama at makakasama pa. Maraming salamat at maging sa mga kapatid namin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at buong mundo na naaabot po ng live broadcast. Ikaw po ang siyang mahayag, Panginoon. Maraming salamat. We give you all the glory, honor, and praise. Talk to us, reveal to us your truth, Lord God, of your word. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Ayan, magandang umaga po. Binabati natin si kapatid na Rose Ann Ira. Ayan, ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po. Binabati rin natin ng good morning ang lahat pa lang po ng papasok sa ating live broadcast. Huwag po natin kakalimutang i-share. Ayan po, share po natin ng live broadcast ngayong pong umagang ito dahil marami pong gagawin ng Lord sa atin sa oras na ito. Ito po ang ating panghuling bahagi ng ating pong series patungkol sa Genesis chapter 20, When We Mess Up Again. So sa buong bahagi po ng mula April hanggang ngayong May 19, ay ating pong tinatalakay at ating pong ginawang series ang Book of Genesis, lalo na sa particular na specifically sa Genesis 20. Ano po? Pinag-usapan natin ang buhay ni Abraham na kung paano naulit na muli na naman ang kanyang mga pagkakamali. Nais ko po munang batiin pala yung kapatid natin na si Cristina Castillo from Israel. Ayan, kasama po natin siyang nanonood sa ating live broadcast at siya po yung nagre-replay at siya po yung nakasubaybay sa ating pong series at sa mga kapatid natin na nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning. Ayan. Tuloy po tayo mga kapatid. Ay gaya nga po na sinabi ko, ilang bahagi na po yung ating napag-usapan about Genesis 20. No po, when we mess up again, we talk about yung point number 1, si Abraham, ayan, na nagkamaling muli. Ayan, pinakita po sa atin kung ano na naman ang kanyang ginawa matapos natakot at nagkamali. Ayan na naman, inulit na naman ang kanya pong pagkakamali. At sa pangalawang punto na ating pinag-usapan, kung paano kinumpronta ng Diyos si Abimelech, at pangatlo, kung paano naman kinumpronta ni Abimelech si Abraham, batay na rin sa inuutos ng Diyos sa kanya. At yung pang-apat, ngayon pong ating last week, ang pinag-usapan natin kung paano po pinagpala ni Abimelech si Abraham matapos gawan ng hindi maganda at pagsisinungaling na munti ka nang magdulot sa kanya ng matinding trahedya dahil sa kanyang ginawang pagkakamali. Ayan. So ngayon pong panlima na panghuli na bahagi po ng ating pong series sa Genesis 20, we will talk about Abraham who pray for Abimelech. No? Nang ipanalangin po ni Abraham si Abimelech dahil kailangan po at isa sa mga ipinahayag ng Diyos kay Abimelech na si Abraham na kanyang propeta ang siyang mananalangin kay Abimelech upang ito ay hindi mamatay. No po, at dahil sa kasalanan na dulot na ginawa ni Abraham, ay kinailangan pa rin ni Abimelech na lumapit kay Abraham dahil ito ang pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Ngayon, tayo pong lahat ay dadako na sa panghuli at naniniwala po ako maraming ituturo po ang Panginoon sa atin. Alam niyo po, mga kapatid, marami pong pagkakataon na pwede tayong tumalikod sa pagkatawag ng Panginoon. Marami pong pagkakataon na parang gusto na nating sumuko. Maraming pagkakataon na para bang sinasabi natin sa Panginoon, ayoko na, pagod na ako. Ayoko na, nagkamali na naman ako. So, para hindi na ako magkamali, hindi na lang ako susunod. So, maraming iniisip na bumagsak na naman ako, mali na naman ako, hindi na naman ako nagtagumpay, hindi na talaga ako pwedeng gamitin ng Lord kasi nagkamali na naman ako.
Imbis na maging blessing ako sa iba, ay hindi ako naging blessing, kundi naging curse pa ako. So, paano kung malaman nila, iniisip natin, paano malaman nila yung kalokohang ginagawa ko o ginawa ko, no? So, ang gagawin mo, aayusin mo muna ang iyong sarili, aayusin mo muna yung buhay mo, at pag deserving ka na, doon ka na lang uli babalik sa Panginoon at magpapagamit na lang uli ako sa Lord sa ministry. Kung nararamdaman niyo po yung ilang mga bagay na yan na ating pong nabanggit sa simula ng ating mensahe, ay kapag nararamdaman niyo po yan or something similar to that, ang nararamdaman niyo po, napaka-encouraging ng last part ng story ng Genesis chapter 20. Tayo po ay nasa 2 verse lang ang ating pag-uusapan at ito pong 2 verse na ito ay very powerful sa ating lahat that will cause or will deliver us or reveal us at magiging encouraging and inspiration sa buhay natin ang last part ng story ng Genesis 20. So ganito kasi ang nangyari. Dahil sa pagsisinungaling ni Abraham at sa pagkuha ni Abimelech kay Sarah na asawa ni Abraham na nagpanggap na kapatid niya, no? Dahil nga iniisip niya baka siya'y patayin dahil kay malamang si Sarah ay kanyang asawa, so sila po yung nagpanggap. At dahil nga po sa ginawa na pagkuha ni Abimelech kay Sarah, ay doon po dumating yung pagkakasakit ni Abimelech. Pagkatapos ng panaginip, naranasan ni Abimelech na magkasakit, no? Dahilan sa ito'y parusa ng kanya ring pagkakamali sa ginawa po na pagkakamali ni Abraham. Okay? So, ano ang pagkakasakit? No? Nagkaroon po siya ng matinding karamdaman at nagkaroon po ng pagsasara ang Panginoon sa mga bahay bata ng mga babae sa lugar ng Gerar. So, the Lord has closed all the wombs ng mga babae, lalo na yung asawa ni Abimelech at ng iba pang mga babae na kabilang sa kanyang sambahayan. Okay? So, basahin natin ang Genesis 20 verses 17 to 18. Sabi po sa verse 17, pagpapatuloy natin, no po, continuation ko po yan para mas lalo tayong mas maunawaan natin yung verses. Sabi po dyan, dahil sa pagkuha kay Sarah, niloob ng Panginoon na hindi magkaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Okay. So imagine, lahat ng babae, niloob ng Panginoon na hindi magkakaanak, no? Lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech, kabilang ang kanyang sambahayan, no? Ang kanyang asawa at ang kanyang mga alipin na babae. So, kasunod po na verse, kaya nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abimelech sa kanyang karamdaman. Okay, dito muna tayo sa unang pasadahan ng verse 17 and 18. Dahil sa pagkuha kay Sarah, nagkaroon po ng parusa. Niloob po ng Diyos dahil sa konsekwensya na ginawa po ni Abraham at nadamay si Abimelech at dahil nga hindi rin naman excuse na wala kang alam, niloob ng Panginoon na mangyari po ang sitwasyong ito na hindi magkakaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abraham. Posible po, based sa story, na ilang buwan din ang lumipas, no po, ilang buwan ang lumipas para malaman nilang walang nagbubuntis sa kanila. Hindi naman po agad-agad malalaman ni Abimelech na ang epekto ng kanyang naging kasalanan sa pagkuha kay Sarah ay ang hindi pagkakaanak ng maraming babae sa kanyang sambahayan. So ilang buwan pa ang lumipas doon, tiyak. Iniisip niya, siguro hindi mo makikita agad-agad, so naobserbahan niya na para bang walang nagbubuntis sa kanila. At sinabi ito ng Diyos sa panaginip kay Abimelech. Bukod sa patunay na ang kasalanan, mga kapatid, ng hari bilang ruler, bilang leader, no? Ang hari
na si Abimelech ang nagre-represent sa kanyang sambahayan, sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga kababayan. So ang kapahamakan na dulot ng naranasan ng kanyang pamilya ay dahil na rin sa kanyang nagawang pagkakamali. Okay? So may kapahamakang dulot sa pamilya, may kapahamakang dulot sa kanyang mga nasasakupan, at nagpapakita rin po ito ng crucial role ni Abraham sa layunin ng Diyos sa buhay ni Abimelech at sa kanyang buong kaharian. Alam niyo po, malaking factor talaga ang epekto ng isang leader sa kanyang nasasakupan. Lalo na po ang mga nasa pamunuan. Okay? So, hindi biro ang ikaw ang maging tagapanguna. Kaya nagkakaroon ng epekto ng kapahamakan dulot sa iyong pamilya, sa nasasakupan, ay malaking bahagi po yan ay maaaring may kasalanan sa loob ng sambahayan. Okay? Kaya napakahalaga ng pagsunod natin sa Panginoon. Buong akala natin, wala namang nagiging epekto yung ating mga nagagawang pagkakamali, pero lahat po ng bagay ay may konsekwensya. At di mo nakikita na malaki ang epekto nito, malaki ang naidudulot ng mga maliliit na kasalanan at mga kasalanang lihim nating itinatago, may epekto po yan sa mga taong nasa ating paligid. Kasama na dyan ang ating pamilya, kasama na dyan ang mga taong ating nasasakupan, kung ikaw man ay isang leader, o isang employer, o ikaw man ay isang amo, ikaw man ay may pinamumunuan. Basta ikaw ang nasa top leadership, malaki ang epekto ng iyo pong nasasakupan. Okay? Malaki ang kapahamakang dulot ng iyong ginagawang pagkakamali. Kaya napakahalaga bilang isang tatay, baka hindi mo naiisip na okay lang gumawa ka ng pagkakamali, wala namang epekto sa iyo. Ang totoo po niyan, malaki po ang kapahamakang dulot nito sa ating pamilya at sa mga taong nasasakupan natin. At malaki po ang role na ginampanan ni Abraham sa layunin ng Diyos sa buhay ni Abimelech at sa kanyang buong kaharian. Mamaya po maiintindihan natin. Maaring sinasabi po sa kanya ni Lord kay Abimelech na ipag-pray sila ipag-pray sila Abimelech, ipag-pray ang mga taong ito, at ang nagsabi kay Abraham na yun ang sabi ng Diyos sa panaginip niya, na si Abraham ang magiging dahilan para hindi ka mamatay. Si Abraham ang magiging dahilan para ikaw ay gumaling at ang iyong buong sambahayan. So napakahalaga ng isang pastor, ng isang leader, na mananalangin para sa iyo. In response, hindi naman sinabi ni Abraham, nako, hindi ako deserving dyan. Ba't ako magpe-pray sa iyo? Ginawa na nga kita ng mali. Ba't iba na lang ang mag-pray? So yun po maaaring maging tugon ni Abraham. No? Parang yung iba sa atin. Takot na takot o hiyang-hiya na mag-pray. Kahit prayer lang sa pagkain, hiyang-hiya. Si pastor na lang ang manalangin. 'Di ba? Takot na takot kapag dating sa panalangin. So sa verse 17, no, niloob ng Panginoon na hindi magkaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. So sa puntong ito, sa sumunod na mga talata, sinabi po ng Panginoon, kaya nanalangin si Abraham sa Diyos. Kaya napakahalaga ng prayer ng propeta, ng lingkod ng Diyos. So kahit nasabihin natin, nagpray yung iba, nagpray yung mga tatay, nagpray yung mga kapatiran, pero iba po talaga pag may prayer ng pastor. Nandoon po talaga yung special assignment and special calling ng isang lingkod ng Diyos. Kinailangan si Abraham para maipanalangin sila sa Diyos. Pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak, mga kapatid. He prayed. Abraham prayed to Abimelech and to his household. Hindi dahil siya ay deserving, no? Sa totoo lang mga kapatid, undeserving si Abraham dahil sa ginawa niyang pagkakamali kay Abimelech, no? Siya naman ang nagdulot ng kasalanan. So sa puntong ito mga kapatid, hindi deserve
Hindi deserving si Abraham to pray for them. Pero sabi po dito, ang utos ng Diyos, ang mananalangin sa iyo ay si Abraham. Pinagaling sila ng Diyos, pinagaling si Abimelech, pinagaling ang asawa niya, pinagaling ang kanyang mga aliping babae para muli silang magkaanak. Ganon din po sa ating church kung i-relate natin ang story na ito. We bless one another, we bless those who are outside our church, we share the gospel sa kanila. Let's pray for them. Sa mga tao na malapit sa ating buhay sa loob ng simbahan, kahit maraming beses na tayong nakakagawa ng mga kasalanan, kahit maraming beses na tayong nagkakamali, kahit maraming beses na tayong pinanghihinaan ng loob, tayo po'y gagamitin ng Panginoon. No? Tayo po'y gagamitin kahit na hindi tayo karapat-dapat, malaki pong bagay ang ating gagampanan sa loob ng iglesia. Ika nga nila, we in the church are often sinful and failing. Madalas po tayong nagkakasala. Madalas po tayong nagkakamali. But, still, we are called to be the intercessors for those who do not receive Jesus Christ. Hindi tayo perpekto. Lagi tayo nagkakamali at magkakamali at magkakamali. Mahuhulog at mahuhulog at mahuhulog. Pero walang ibang tinawag ang Diyos. Kaya Kanya pinili dahil gusto niyang gamitin ka na mamagitan para sa mga tao para makilala nila ang tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo Jesus. Ano man ang kalagayan natin ngayon, anuman po ang kasalanang nagawa natin ngayon, noon, kahapon, no isang araw, hindi po ito ang dahilan para po abandonahin natin ang pagkatawag ng Panginoon sa atin. Pinili ka ng Diyos out of many people in this earth. Pinili ka ng Diyos na makakilala kay Kristo. Hindi po dahilan yung iyong pinagdadaanan. Hindi po yan ang dahilan para iwanan mo, abandonahin mo ang calling. Hindi yan sapat na hadlang para hindi matupad ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, ang purpose ng Diyos maganda para sa atin. Ang plano ng Diyos para sa atin ay iba sa plano na gusto natin. No? Ang Diyos po ang nakakaalam ng pinakamagandang plano para sa atin. Amen? Ulitin ko po, ang Diyos po ang nakakaalam ng pinakamagandang plano para sa atin. Pero papaano matutupad yung mga planong ito? Maaring yan ang tanong mo sa umagang ito. Paano matutupad ang layunin ng Diyos sa buhay ko kung ganito ang kalagayan ko? Kung paulit-ulit akong nagkakasala, paano mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay ko kung lagi na lang akong mali, lagi na lang akong nagkakamali, nagkakasala, nahuhulog sa kasalanan? Always remember, kahit unfaithful ka, remember the word of the Lord, even we are unfaithful, God is always faithful. Faithful palagi ang Diyos sa buhay natin. Minsan iniisip natin, kung nandyan ka sa kalagayan ngayon ng iyong buhay, isipin mo, Lord, salamat. Dinaanan ko ang daming bagay na pagkakamali ko, pero nandito pa rin ako, ginagamit mo pa rin ako. Lord, salamat na kahit na anong bagay na pagkukulang ko, kahinaan ko, andito pa rin ako nakakapagpatuloy sa iyo dahil sa iyong biyaya. Malaki at marami ang kasalanan nating nagagawa, pero tandaan natin, gaano man kalaki, gaano man karami ang kasalanan natin, higit na mayaman at higit na malaki ang awa ng Diyos at ang kanyang biyaya para sa atin. Tandaan natin mga kapatid, habang ikaw ay nabubuhay sa mundo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Sabihin nyo nga po, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Marami at marami pa rin tayo magagawa na kasalanan. Maaring maraming beses tayo magpapaulit-ulit na pagkakamali. Pero tandaan mo, balikan mo ang Diyos, huwag kang lumayo sa Diyos at ang Diyos ang tutulong sa iyo. Nagkamali na naman ako, balik sa Diyos. Paayos sa Diyos.
Ang sasakyan, kapag may diferensya, ibalik mo sa kasa, ibalik mo sa mekaniko para maayos muli. Ang problema sa atin, nagkakamali na nga tayo, mahina na nga tayo, paulit-ulit na nga tayo nagkakasala, lalayo pa tayo sa Diyos na nagbibigay ng awa at habag. Lalayo pa tayo sa Diyos na mag-aayos at nakakaalam ng buhay natin na may lalang talaga sa atin. Bilangan ng Diyos ang buhok mo sa ulo. Oh. Alam nga ng Diyos ang bawat bahagi ng iyong katawan. Siya nga ang humulma sa iyo. So kung may nakakaalam man, paano aayusin ang buhay na magulo na katulad natin, buhay na paulit-ulit na nagkakamali, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang number one na may alam kung paano aayusin ang magulo nating buhay. Uulitin ko po, hindi ikaw. Hindi yung soul searching mo. Hindi ibang tao. Hindi kalikasan, hindi anumang bagay o siyensya ang makakapag-ayos ng buhay mo. Walang ibang nakakaalam para ayusin ang buhay mo, kundi yung may lalang sa buhay mo. Amen. Huwag mong tuldukan ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi pa siya tapos. Hanggat humihinga ka, humihinga ka pa, alam kong buhay ka. Excuse me. Kasi nanonood ka ngayong umaga, nandito ka sa online. Kung ikaw ay humihinga, buhay ka, ibig sabihin mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Kung ikaw ay nagising ngayong umaga, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Paano nga maayos ang buhay ko, pastor? Kasi ganito, paulit-ulit na lang ako nagkakamali, paulit-ulit na lang. Ayun na naman, di na naman ako nakapanalangin, di na naman ako nakapagbasa ng Bible, di na naman ako nakasimba. Paano naman yan? Paulit-ulit na lang. Tandaan natin mga kapatid, hanggat gumigising ka ay may pagkakataon ka na mapaayos at ayusin ng Diyos ang buhay mo. Hanggat gumigising tayo sa umaga, hanggat bumabangon ka, yan lahat ay biyaya ng Diyos at hanggat gumising ka ng umaga at buhay ka, malakas ka, ibig sabihin binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maayos niya ang buhay natin. Ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Tandaan natin, wag nating tutuldukan ng Diyos sa buhay natin dahil hindi pa siya tapos sa atin. Kung meron mang maglalagay ng period sa atin, walang iba kundi yung lumalang sa atin. Amen? Amen, mga kapatid. So yun ang sagot ng Diyos sa prayer ni Abraham na hindi siya karapat-dapat, hindi siya worthy. No? Hindi siya dapat na manalangin sa taong ginawa niya ng pagkakamali. Pero kaya niya nagawang panalangin si Abimelech ni Abraham ay dahil may purpose ang Diyos sa lahat ng ito. Hindi nagkamali ang Diyos na ang kausapin muna ay si Abimelech. Hindi nagkamali ang Diyos na mangyari itong lahat kay Sarah, kay Abraham. Dahil lahat ng ito ay dahilan sa mga kapatid, ang lahat ng ito ay dahilan sa mayroon siyang magandang layunin sa buhay ni Abimelech, sa buhay, merong lahat itong layunin, no? Yung buhay ni Abimelech, yung buhay ni Sarah, yung buhay ng mga nasasakupan ni Abimelech, sa buhay ni Abraham, alam natin lahat ito ay nasa perfect will and purpose ng Panginoon sa kanila. Actually, sa puntong ito mga kapatid, ang purpose ng Diyos maipanalangin ni Abraham si Abimelech. At take note, ang sabi ng dulo ng verse na ito, pinagaling din ng Diyos si Abimelech sa kanyang karamdaman. Dahil ba deserving ba si Abraham sa nangyaring ito? Hindi eh. Lahat po ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Lahat po ito ay naranasan ni Abraham na kahit po siya ay nagkamali, kahit na siyang nagdulot ng kasalanan dahil sa kanyang paulit-ulit na kahinaan, ipinakikita ng Diyos na hindi yan ang basihan ko. Ang basihan ko ay mangyayari ang aking kalooban sa buhay mo. So tandaan natin, kaya napakahalaga na maisip natin, huwag nating tutuldukan ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi hindi pa siya tapos sa buhay natin.
ang nangyaring pagpapagaling ng Diyos kay Abimelech sa pamagitan ng panalangin ni Abraham sa kabila ng ginawang kasalanan at pagsisinungaling ni Abraham sa kanilan ni Sarah, no, kay Abimelech at sa kanyang buong sambahayan, naranasan ni Abimelech at naranasan din ng kanyang buong nasasakupan at naranasan din ni Abraham, naranasan din ni Sarah ang sovereign power ng Panginoon. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita nila ang kayang gawin ng Diyos. Na hindi, ito po yung nagpapakita mga kapatid, na hindi kayang limitahan ng kahit na anong bagay ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Nasa Panginoon, nasa Kanyang mga kamay, nasa Kanya ang ating buhay, siya ang may hawak ng ating buhay, at siya din ang may hawak ng oras at katapusan ng ating buhay. Amen? Siya po ang may hawak niyan. Hawak ng Diyos ang lahat sa ating buhay. Kaya niyang bawiin ang lahat sa atin. Kaya niyang ibigay ang mga bagay sa atin. Pero tayo mga kapatid, limited lang ang ating kakayanan. Pero ang sovereign power ng Panginoon, hindi mo kayang limitahan. But imagine, kung ano ang pwedeng maging epekto, iniisip ko mga kapatid, pinagaling ng Diyos si Abimelech sa kanyang karamdaman, pinagaling ng Diyos ang kanyang asawa at ang kanyang mga alipin na magkaanak dahil sila'y nabaog sa mga pagkakataong ito. Imagine kung anong mararamdaman at pwedeng maging epekto nito kay Sarah at kay Abraham na sa pamagitan ng panalangin, nagkaanak yung asawa ni Abimelech at yung ibang mga babae sa kanyang sambahayan. Pero si Sarah hindi pa rin mabuntis. Anong mararamdaman mo kung yung ipinanalangin mo, naranasan ang pagtugon ng Diyos, samantalang ikaw, ang tagal-tagal mo nang nananalangin, hindi ka pa rin tinutugon? So, pwedeng mag-isip ka, Lord, bakit ganun? Yung mga pinag-pray ko, pinagaling mo. Yung mga pinag-pray ko, pinayaman mo, pinagpala mo. Yung mga pinag-pray ko, nakaranas ng himala mo, nakaranas ng kagalingan. Bakit sila nagkaanak, pero ako hindi pa rin? So, pwedeng pumasok sa kanya yung inggit, pwede siyang maging bitter, pwede silang dalawa na sumbatan ng Diyos. Ano ba naman kayo, Lord? Sila nga pinagaling mo, bakit ako hindi? Sila nga pinagpala mo, bakit ako hindi? Iniisip mo, ba't sila nung pinanalangin ko, tinugon sila ng Panginoon, ba't ako hindi? So, pwedeng pumasok sa iyong isipan, sa iyong damdamin, na bakit si Lord sila? Ako nagpe-pray sa kanila, pagkatapos sila pinagpala. Karamihan yan sa nangyayari sa mga taong nasa ministry na iniisip nila, ba't sila binbless, ba't ako hindi? No? Pwedeng sumbatan ni Abraham ang Diyos Bakit sila pinag-pray mo, ako hindi mo pinag-pray na magkaanak? Pwedeng isabihin niya ni Abraham. Pero yung bang layunin ng Diyos sa pagsagot ng mga panalangin natin sa ibang tao, makikita natin kung paano siya kumilos. Kakaibang kumilos ang Diyos Iniisip natin, sadista ba ang Diyos na ipapamukha pa kay Abraham na mas maganda yung nangyayari sa iba sa kabila ng mga di magagandang pangyayari sa buhay natin? Minsan magugulat ka, no? Kapag pinag-pray mo yung ibang tao, tapos nagkaanak sila, nagkatrabaho, naayos ang pamilya, no? Na-save ang kanilang paasawa, naging successful ang business. Dapat ba mainggit ka? Dapat ba magkaroon ka ng bitterness sa puso mo? Hindi ba dapat maging masaya tayo? Bakit? Kamo mga kapatid, makinig po kayong mabuti. Kapag tayo'y nananalangin at tinugon ng Diyos ang kanilang mga dalangin sa pamagitan mo, no? Ipinapakita sa iyo ng Diyos na anak, kontrolado ko ang lahat ng bagay. Hawak ko ang magandang layunin ko para sa iyo. Kung pinangyari ko na siya'y gumaling, kung pinangyari ko na sila'y magkaanak, kung pinangyari ko na sila'y naging matagumpay sa kanilang negosyo, kung inalaw ko na sila'y magkatrabaho, kung inalaw ko na maayos ang kanilang pamilya, anong hindi ko kayang gawin sa iyo? Kung sa kanila'y tinugon ko, anong hindi ko kayang gawin sa buhay mo?
Kung sila'y umasenso, hindi ko ba kayang paasensohin ang buhay mo? Ang sinasabi ng Panginoon, sa lahat ng nakikita nating tugon ng Diyos sa panalangin natin sa kanila, ito'y dapat maghayag sa buhay natin ng pagsisisi sa ating puso. Na magkaroon tayo ng genuine repentance, ng totoong repentance sa puso natin. Bakit? Kasi minsan, yung katotohanan magdudulot sa iyo na parang nawawalan ka ng pasensyang maghintay sa Diyos. Lord, ang tagal naman nung akin, sila na lang nan sila. Ba't naman yung akin? Ano ba ako, panghuli pa rin sa listahan? Ako ang nanalangin sa kanila, sila ang pinagpala, ikaw pa rin ang nahihirapan. Di ba? Mga kapatid, ganyan na nangyayari. Kaya ka nagiging impatient, kaya ka nawawalan ng paniniwala sa Diyos. Minsan nakakalungkot, hindi pala nakakatuwa. Nakakalungkot na maraming mga lingkod ng Panginoon, mga Christians, mga leaders sa loob ng church, ayoko na mag-pray. Sila na lang ang tinugon, ako hindi. Kaya maraming Kristiyano at leaders na nafo-frustrate sa buhay dahil nagiging impatient sila at nawawalan sila ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos kasi hindi sila agad-agad natutugon. Kaya pumapasok po yung idolatry sa puso, no? Alam niyo po, yung mga pagtugon ng Diyos sa kanilang panalangin ay magpapaalala sa atin na buhay ang Diyos. Alam niyo po, pag may nakikita kang tinutugon ng Diyos na panalangin, buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Makapangyarihan siya. Ibig sabihin, sumasagot siya sa panalangin natin kahit hindi tayo karapat-dapat. Tandaan mo, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Sabihin nyo nga po, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. May ginagawa siya sa buhay ko. Kung ginawa nga niya sa ibang tao, ano ang hindi niya kayang gawin sa iyo? May gagawin siya at may ginagawa siya sa buhay ko. Lahat ng layunin ng Diyos, lahat ng pangako ng Diyos sa iyo, isa sa katuparan niya ito. At walang kahit na sino ang pwedeng humadlang. Kahit kasalanan, kahit anong bagay, hindi pwedeng hadlangan ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ba't yun din ang mensahe ng Diyos na nais na ipaunawa kay Abraham? Binuksan ko nga yung bahay bata. Binuksan ko nga yung bahay bata ng mga hindi magkaanak. Gumawa nga ako ng himala sa kanila. Anong hindi ko kayang gawin sa buhay ni Sarah? Anong hindi ko kayang ibigay sa iyo? Pinayaman nga sila ng Diyos. Anong hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Naligtas nga ang pamilya nila. Naligtas nga yung kanilang asawa. Anong hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Diba? Ganoon nga ang eksakto ang ginagawa ng Diyos. At sa susunod na kwento, hindi pa naman tayo tapos, kaya hindi natin pwedeng tuldukan ito na hindi nagkaanak si Sarah. Pero ang katotohanan, mga kapatid, nagsisimula pa lang ang Diyos kay Sarah at kay Abraham. Kaya wag nating tutuldukan ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Amen. Again, wag nating tutuldukan ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Kung ikaw ay nagkakaroon ng mga bagay sa buhay mo na parang ang dating ay ayan, may nagbablock po sa atin na tuloy-tuloy ba live? Naputol? Kasi may nagbablock po sa atin sa ating live broadcast. Kung ikaw po ay nakakaramdam ng ganitong klaseng puso mo, na para bang, Lord, sa kabila ng lahat ng ito, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Bakit may pinagdadaanan ako, para bang sumusuko na ako, para bang wala na akong kakayanan para magpatuloy. Nanlalamig ka sa Panginoon, tandaan mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Isipin mo yung mga taong tinugon ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Ibig sabihin, mga kapatid, isang patunay
na buhay ang Diyos at may kaya siyang gawin sa atin. At naniniwala po ako sa pamagitan po ng mensaheng ito ay pinakikita ng Diyos na hindi natin hawak ang lahat sa ating buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang kayang gawin sa atin. At naniniwala po ako na may higit na magandang layunin ng Diyos sa ating buhay. Na higit na mas maganda kaysa sa ating kagustuhan, higit na mas maganda para sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating mga trabaho. At naniniwala po ako na may magandang layunin ng Panginoon sa atin. Naniniwala din po ako sa Panginoon na kung ginawa niya ito sa buhay ng mga tao, ginawa niya ito kay Abraham, ginawa niya ito kay Abimelech, ginawa niya ito kay Sarah, ginawa ito sa buong kaharian ng Gerar, anong hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin? Kung ano mga bagay na parang nagdudulot sa iyo ng pagdududa, kawalan ng pananampalataya, isang pagpaalala ito ng Panginoon sa atin na ang Diyos ay may kayang, Diyos ang may kaya, at Diyos ang may kapangyarihan, may kay na magsabi sa iyo, anak, huwag mong tuldukan ang kaya kong gawin sa buhay mo. Meron akong higit na kayang gawin at mas makapangyarihan ako sa anumang bagay na hinihingi mo. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang biyaya at napakagandang mensahe ng iyong mga salita. Patuloy, Lord, naming nakita na hindi ka patapos sa aming buhay. Salamat dahil alam namin may ginagawa ka at may gagawin ka pa sa buhay namin. Salamat, Lord, sa iyong layunin, sa katuparan ng iyong mga pangako sa amin. At walang sino man at kayang makahadlang sa napakagandang planong ipinagkaloob mo sa aming buhay. Maraming salamat po, Diyos. Salamat po sa iyo pong mga salita na nahayag sa umagang ito. Salamat, Lord, sa paalala mong ito, sa mensahe mo, O Diyos, kay Abraham, kung paano mo binuksan ang bahay-bata ng mga babae sa lugar ng Gerar, kung paano pinagaling ng Diyos si Abimelech, ganun din ang kayang gawin niya kay Sarah. Ganun din po ang kapahayagan mo sa amin. Kung nagawa niya nga sa iba, anong hindi niya kayang gawin sa buhay natin? Ganoon nga ang eksaktong ginawa mo, O Diyos, sa mga sumunod na bahagi ng kwento. Sa 21, sa Genesis 21, sa Genesis 22, ipinahayag mo, Panginoon, na ikaw ay buhay at tumutupad sa iyong mga pangako. Kaya Lord, salamat dahil hindi pa kayo tapos sa aming buhay. Salamat, Lord, dahil tinuturuan mo kaming huwag tuldukan ang anumang kayang gawin mo sa aming lahat. Maraming salamat. We give you all the glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus, we thank you, dear Holy Spirit, for giving us this revelation. We thank you, dear Jesus, for giving us an inspiration, Lord, sa kaya mong gawin sa aming buhay. We thank you, dear Father God, for your loving kindness, for your mercy, and never-ending mercy and grace sa aming lahat. Maraming salamat sa tuwing kami nagkakamali, sa tuwing kami paulit-ulit na nakakagawa ng pagkakamali at kasalanan sa iyong harapan. Maging paalala sa amin ang story ni Abraham na sa kabila ng kanyang mga pagkakamali at kahinaan, hindi dito pinutol ng Diyos ang magandang layunin at plano niya sa buhay ng kanyang lingkod na si Abraham. Maraming salamat. We bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at walang sawang pagsubaybay sa gawain ng Panginoon tuwing araw ng Linggo at sa tuwing araw ng Miyerkules sa ating midweek service. Inaanyayahan po natin muli na makapanood po kayo sa atin every Sunday sa pamagitan po ng ating live streaming sa Facebook at maging sa ating YouTube premiere sa ating official YouTube channel sa His Presence Church Cavite, Batangas. Huwag kalimutang i-like, i-follow ang ating official FB page at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung nais mong maging bahagi at maging sumuporta sa gawain ng Panginoon sa pamagitan ng iyong pagtatapat sa pagbabalik ng iyong tithes and your offering, if you want to support the ministry, this live broadcast na magpatuloy sa anumang pagkakataon,
sa pamagitan po ng pagbabahagi ng mensahe, sa pamagitan ng online, ay nais mong maging pagpapala din sa gawain ni Lord, ay malaya po kayong maging channel of blessing. Maraming salamat po. Ipopost natin ang ating mga details after ng ating mensahe. Maraming salamat po. God bless you. To God be all the glory. Happy weekend everyone. Ingatan po tayo palagi ng Panginoon. Tandaan mo, huwag nating tutuldukan ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Hindi pa tapos ang Diyos. May ginagawa siya, may gagawin siya, at lahat ng kanyang layunin, lahat ng kanyang pangako ay isa sa katuparan niya. At walang kahit na sinong makakahadlang sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. God bless you. To God be all the glory. God bless you. Jesus loves you. God bless you.